mga lalaki ang astig pagdating sa off-roading dahil hindi magpapahuli ang mga lady rider na kumasa sa Manibela Challenge. Yan, syempre, ang ating mga participants for today, ladies and gentlemen, we have the ladies are going out of the track at syempre, kung kaya ng lalaki, kaya rin ng babae. Kaya abangan nyo po ang ating mga participants sa araw na ito. Yan, dahil for today po, tayo po ay going with the individual female category. Ayan. Ang episode na ito ay kwento ng determinasyon, tapang at tibay ng loob ng mga lady riders na pinutunayan na kaya nilang makipagsabayan sa bawat jumps and slides at tapusin ang 33 obstacle course. Kaya pull up your visors at kilalanin ang Manibela Challenge Season 1 Lady Riders dito sa Manibela. Ilan sa nakaagaw pansin sa akin ang mga Gen Z Lady Rider. Sino ba naman ang hindi bibilib sa mga batang motocross rider na sina Zai Maximo at Shana Tamayo? Bata man ang edad, these young lady riders hope that they are not here to play, but to slay. Jarella Sai Maximo po ang ating na rider. Rider number 8. Ready na ba? Go! So, ang nickname ni Jarella is Sai Sai. So, si Sai Sai ay kahapon pa nandito at kahapon pa nagpa-practice na siya dyan. At based sa mga nakakita sa kanya habang nagpa-practice, lumilipad daw ito. Yes. So, may pakpak daw yung kanyang motor na gamit. At magaan na yung rider, may pakpak pa. So, na-expect natin ngayon, lilipad talaga yan mamaya. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko iniisip na manalo or matalo. Ang gusto ko lang is matapos ko yung course ng nag-alam ko na ginawa ko yung best ko. Reed, ang ganda ng time niya. 4 minutes and 24 seconds. Yes. And she is at the Pinwheel. pang ilang course ba to? 23. 23 This is out of course number 33. 23. So 10 obstacles to go. Nag-training talaga ako. Ilang beses din po ako bumagsak. Pero syempre, dahil gusto ko siya, kailangan kong i-push yung sarili ko na galingan mo, kaya mo yan. Dahil nag-start ako at the very young age, 3 years old, na-build ko na yung sarili ko. Kapag bumabagsak ako, yung sarili ko na mismo, babangon ako, tapos tatayo ko ulit yung motor, tapos, sige, kaya mo yan. Yeah. Ang pinaka nahirapan po ko is yung slide tube. Kasi doon po ako bumagsak kanina. Pero siguro pag na-practice pa po ng sobra-sobra, baka makaya ko din po. Nag-drop po at medyo na Pero out of nakita balance. mo yung quickness niya to run? Yes, napaka-importante Iba kasi talaga, ng part iba na yan, talaga ma'am. ang moves ng mas bata. Yes, kailangan kasi mabilis mong maitayo para hindi sayang yung oras at Reed, nakita mo kung paano niya tinayo at paano Yes. siya umikot doon sa motorsiklo? yes. That's a discipline that is taught to you by a riding school. Oh. Natutunan ko yan sa, So doon pa lang, sa riding doon school. pa lang makikita mo na natutunan niya yan sa riding school. Oh, tsaka baka kay Sir Alfred din, syempre. Oh, malamang. Sa dad niya. Oo. And by the way, sa family ni na Saysay, no, meron tinatawag na Maximo Kids eh. So, bata pa lang sila na nakakapag-ride na sila sa mga obstacle like this. And actually, doon sa bahay nila, meron silang racetrack sa likod. Oo. Magawa na sila. Yes. Siyempre, lahat naman ng paghahanda, nandun ako. Nakita ko yung hardship niya, nakita ko yung paano niya pinaghirapan yung practice dito. Nakita ko yung kanyang dedication sa kanyang ginagawa. And nagbunga naman. So, mas proud ako. Sobrang proud ko. Nung nanood po ako kay Daddy, sabi ko, Dad, na-challenge yung sarili ko. Sabi ko, gusto ko i-try. Hindi ko ano yung manalo ako. Gusto ko matry. Na-challenge ako. So, trinay ko po. Ang message ko po sa lahat ng mga girl na katulad ko or sa ibang riders is basta alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo.
confident kayo, ganyan, and handa kayong magpursige para maabot yung mga gusto nyo, kaya nyo yan. And syempre, wag nyo kakalimutan yung mga safety gears bago kayo mag-try ng big bike or ibang motorcycles. Moral boost talaga sa mga lady riders ang gabay ng kanilang ama na certified rider din. Isa pang Gen Z lady rider ang nagpamalas din ng nakabibilib na riding skills sa Manibela Challenge. Siya si 14-year-old Shanna Tamayo. It feels exciting, and although medyo ako nahirapan kasi 33 obstacle course and first time ko lang mag-try ng 400cc bike. So overall parang exciting and medyo nakaka-nervous din. Ako po kasi isang motocross racer. So sa motocross lahat po ng obstacle courses ay parang jumps. So sanay na sanay po ako magpatalo ng motor since I was 7. Yeah. My dad kasi is a motocross racer before and na-influence lang ako from my dad. Nininervous talaga ako. Actually, sa mga races, sa motocross hindi ako nininervous sa kanya. Relax lang ako eh. Dahil nga first time. This is Tingnan Tamayo. mo naman. Oh, yeah. Si Ma'am Shanna That was a Tamayo, jump. nakita mo naman. Sakto-sakto nung pinapa-judge ko sa'yo, tumalon. I know, right? Oh, tumalon. Very inspiring, actually. Yung struggle ko lang po kasi is yung bike, mabigat po. And since first time ko lang mag-try ng big bike, since 85cc lang po gamit ko, nahirapan po talaga ako. And mas malakas yung bike, mas matangkad. So, yun lang yung struggle ko dun sa Elephanter. Bumagsak si Okay, may drop si Shanna sa For the- elephant turn. But this is the she's elephant almost at the end of the Yes, race. patapos na siya at, At nasa 8 8 minutes. minutes. Oh. 8 minutes, 29 seconds. Yes. Yan, I think Pinipilit pa rin ni Ma'am Ah. Shanna, natapos talaga niya. Hindi niya ini-skip eh. Tinatry talaga niya yung best niya para maikot niya yun. Ano? Congratulations, Shanna. ayan. Congratulations kay Shanna with initial time of 8 minutes 45 seconds. Bilang isang female, I've been watching yung mga motocross riders na babae din on TV and na-inspire ako mag-try ng off-road sports and parang it fuels me adrenaline pag nagmamotor ako. Whatever yung the men can do, women can do also, and never underestimate your strength even if you're a girl. Grabe ang mga batang ito. Ika nga, age is just a number pagdating sa pag-abot ng mga pangarap. Pero teka, wag muna kayong bibitiw mga kamanibela dahil nagsisimula pa lang ang off-road action kasama ang Manibela Challenge Lady Riders. Kaya para sa tuloy-tuloy na Extreme Manibela Challenge performance, don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang contents na gaya nito mga kamanibela. Miss Jelly Lustre Guerrero, isa rin sa mga sumabak sa hamon ng time trial obstacle course. Ayan, I think she is already ready. And let's see kung okay na ang ating timer. Ready na ba tayo, Jelly? Our first rider Okay. is ready na raw. So, countdown na natin ng 10 seconds. 10 seconds. Tamang tapa, napakalamig pa ng panahon, no? 5, 4, 3, 2, 1. Go! Yun. At nakita nyo naman yung safety gear na suot ni ma'am, no? Oo. Sobrang talagang proper niya. Meron siya sa Aha. harap,
meron siya sa likod. Ano yung tawag dun sa, para siyang support, no? Tama Oo. ba? Para siyang, meron siyang back support. Para sa pag pag sumemplang ba, hindi rekta sa spinal cord, I ganon. see. So, protection yan. Kasi yan yung mga madalas na sinusuot ng mga nagda-dirt bike. Kasi sila yung mga prone tumumba kasi lagi sila sa lupa, ganon. And eto nga, this is her first individual competition. Okay. So, which is actually really good, at least, diba? First step is always important. Kaya medyo talagang gusto talagang i-push ni Miss Jelly na na makasali dito sa Manibela Challenge. Tsaka, hindi lang yung pagra-ride dyan sa obstacle kasi nakita niya na itong Manibela Challenge is for charity rin siya. So, dahil for charity rin siya at si Ma'am Jelly gusto rin makatulong sa ibang tao. Oh, anyway, Ayan, okay. bumagsak po si Ma'am Jelly dito sa Bike ating drop. plank ride, no? So, mukhang mabilis yung pagpasok niya dito sa plank ride. Diyan kasi sa plank ride na yan, kailangan magtagal po tayo ng 10 seconds dyan, no? This is not about me. Gusto kong gawin to for a cause. And also, syempre, benefit na din doon, I'm having fun. Actually, yung mapapanalunan nga namin dito, it's for ourselves. Pero hindi ko na din talaga inisip yun. Kasi gusto ko din talagang i-donate yun sa community na sinusupport mo sa Tanay dahil sa mga tumagat. So, I've been doing that for 3 years na, going for na ngayon, 9 years na to. But still, whatever happens, I'm supporting them every year. Yun kasi self-fulfillment yun eh. Marami kasing bata na hindi nakakapag-aral. I believe in children's education should not be a privilege, but a right. Pero kahit anumang score ni Ma'am Jelly dyan, ang importante sa kanya, makatulong siya eh. Yes. Kasi kaya naman siya nandyan, kasi for charity. Of course. Okay, no, so bumagsak po si Ma'am Jelly, no? Mukhang napabilis po siya dyan sa tar plank at nakadapa po siya. So, hindi po siya masyado gumagalaw kasi for safety na rin para hindi po magalaw yung likod niya, yung leg. For safety yan. Okay, And then, meron naman tayong mga medic. Yes. Ayan, yung ambulance is already on their way. And meron tayong medic here that will support Jelly with current situation. At lagi namang naka-standby yung ating mga marshal para i-guide si Ma'am Jelly at tignan ang kanyang situation, no? Ayan na po yung medical team. Ina-assist lang ng ating medical team ang sitwasyon. And buti, naka full gear talaga si Ma'am Jelly. Importante talaga yan na naka-gears tayo when doing this. Sa bawat laban, hindi maiiwasan ang pagkadapa. Pero ang tunay na tanong ay kung paano ka bumangon dahil sa hindi inaasahang aksidente. Hindi na natapos ni Miss Jelly ang Manibela Challenge. Ganun pa man, para sa kanya, hindi nagtatapos dito ang laban para sa charity. Medyo lumuwag na ang aking pakiramdam kasi kanina kinakabahan talaga ako nung nag-drop si Miss Jelly. Nakapagsalita kanina. Guerrero. Hello, Ayan, magandang kamusta? umaga. Umaga pa ba? Oo, umaga pa. Yes, Maaga pa. 11 o'clock pa lang. Okay naman ako. Sobrang okay. Maganda ka sa camera, girl. Okay na okay ka. Diba? Ano pa, nakakapagsalita pa naman. Ayan, so, yun okay. naman yung pinaka-importante, nakakapagsalita pa. Conscious pa yung rider. Ayan. So, conscious pa, tumatawa pa. Sige nga, anong nangyari kanina? Hindi, kanina, wala na talaga ako masyadong maalala after nung course na yon. Kasi, kahapon, pinractice namin yan. Nag-practice kami, di ba? Ginawa ko siya many times, not just once, or twice, or 3 times. Paulit-ulit namin siyang ginawa. So, syempre, nandito tayo sa day ng competition. Mas mataas yung adrenaline natin, di ba? The pressure. So, alam na natin yan bilang rider. So, eto naman is, masasabi ko lang, napaka-ready naman ng ating medic at na-appreciate ko talaga sila na mas inuna talaga nila ako. Siyempre. Nakausapin nila ako kung okay ako. And then, I responded right away. Kasi, nag-aral din naman tayo ng basic safety sa mga ganyang bagay. Kasama yan sa safety training Kasama natin. ba yun, ma'am? Pag tumumba, hindi ka muna gagalaw. Tama ba yun, ma'am? Yes, Pero dapat. kinabahan kami doon, ma'am. And out of balance siya during the course.
naglagay na kami ng splint kasi nung in-x-ray siya, may dislocation or nalihis yung sa buto niya. Pero itong mga cases naman, mga minor case naman, and it could be managed through the orthopedic surgeon or doctor. And refer naman natin siya sa consultant natin dito at the same time sa in-house doctor natin. Good thing sa official venue ng Manibela Challenge, ang KDR Adventure Camp ay equipped ng medical facility, ambulance at laboratory. Kaya sakaling may mga aksidente ay mabilis na mabibigyan ng medical attention ang ating mga riders. Na DNF o did not finish man siya ngayong Season 1, alam namin na you will come back stronger. Kung lahat tayo ay napahanga sa ipinakitang resilience ni Miss Jelly, isang lady rider pa ang nagpakita ng kakaibang determinasyon. Siya si Maria Chua. Ito na po ang ating lady rider, no? Walang iba kundi si Maria Chua. Yung motor na gamit niya, mukhang scrambler Ducati yata itong gamit niya ngayon, coach. Ayan. So, 176 rider, Miss Maria Chua. Ready na ba ang ating lady rider? Ready na? So, countdown tayo, 10 seconds. Grabe support ng Ducati team dito. Let's get ready. Maria Chua. 10 seconds and counting. 5, 4, 3, 2, 1, go! Good luck! Ayan, tingnan mo, yan. Isipin mo, babaeng rider, susubukan niya yung slide tube na yan. Kakaiba yan kasi hindi yan yung normal pagra-ride eh. Oo, tsaka ating ko, mahirap ito dahil hindi ito common sa road condition. Bihirang experience ng rider tong ganitong klaseng sitwasyon. Tsaka may technique dyan eh. Di ba dapat hindi lalayo yung gulong sa harap para hindi gumangyari yung slide? So ito po yung first pag-crash ni Ma'am Maria. But pinipilit pa rin niyang itayo ang motor niya, which is good kasi yung pag-recover ni Ma'am Maria sa motor, it is tinuro yan, di ba? Nice one! Go, 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 go! Actually, motivation ko, the girls out there who ride bikes and those who wants to ride bikes. Kasi some people, some girls are hesitant to ride because mabigat yung bike or hindi nila kaya. So, with that drop ng bike during the slide tube, sabi ko, inisip ko, papakita ko sa lahat ng mga girls out there who wants to ride the bike na kahit na tumumba ka, kaya mo. Kaya mong buhatin, kaya mong i-handle yung bike, kaya mo. What boys can do, we can do it also. Solid ba mga kamanibela? Pero chill lang at keep watching dahil ipapakilala naman namin sa inyo ang nag-champion sa Manibela Challenge Female Category. Para mag-champion sa kahit anong kompetisyon, kailangan mo ng matinding grind para masanayin ang riding skills, maraming saddle time sa motor, at ang tamang mindset at syempre, tapang sa pagharap sa challenges. Kasi enduro rider na ako, so every may race naman sa enduro at sumasali ako. Pero nung nabalitaan namin to, so tinry lang namin naman mag-swift sa big bike. So talagang ang experience and preparation po is talagang dapat healthy. Number one, healthy ka dahil may unitan ka, climate dito. Ito, number 7 na tayo, rider number 7, Tasha Revave. I think she's already ready. Go, Tasha! Ayan mga supporters natin at the back. Let's do this. 10 seconds. Kita mo yung banner talaga nila. Grabe. Taas nyo naman. Itaas nyo. 4, 3, 2, 1. Go, Ma'am Tasha! Si Ma'am Tasha ay rider number 101. Nagra-ride na po siya since 2018. At ang gamit niya is guy cars. Tama ba to? And smaller bikes. Tapos, marami na siyang nasalihang competition. Wow! Sobrang active pala ni Ma'am Tasha. Pero, last year lang siya nag-start mag-big bike.
Oh. Alam ko na she started with a KTM 390cc. Okay, so this is a slide tube. Kaya mo yan, girl. Wow! Okay lang yan. Go. Okay lang Pero yan. still, nalagpasan niya. Yes, Yes. Obstacle Nakita na yan, niyo ba ah. yon? Ang gaan buhatin ng Scrambler 400X. That's good. Kasama na rin yung sa adrenaline. Para po sa akin is 13 minutes for tater kasi hindi ma-jump yung motor dahil mabigat yung dala namin. Pero sa tingin ko naman, nakukuha lang naman siya sa balance. Tapos hintayin mo na lang bumaba. Ang next, nakahirap yung elephant turn. And then yung pinakamadali po sa akin is yung sa may pickup. Medyo sobrang kasi tinutulungan ako ng gas para umangat. Wow. Loading ramp practice kay Tasha. Sumisigaw sila doon. Parang mas masaya talaga sa labas. Iba yung feeling pagka nasa labas ka eh. Mararamdaman mo talaga yung sigawan nun. Excitement ng mga viewers natin. Wow, dali lang kay Tasha. No, Good job. Parang small bike yung binibitbit niya eh. Ano na pong oras niya? Yan, 8 minutes and 19 seconds. So this is fast kasi she's already at obstacle number 31. Ayan na, malapit na. Tama ba? Okay, Ayan, yes, last elephant na. turn. Tingnan natin kung makakaya ni Tasha yung execute ang elephant turn. Yun! Okay lang yan. Okay lang yan. Nakita mo yun. Diba? Nakita mo yun. Kasama yun sa Tasha, wag mo diskarte. naman sanang ihagis. Girl. Pero imagine yung... Hindi naman niya hinagis. May lakas pa si Tasha to do it. Akala ko sasakyan na lang niya, tatalon siya. Akala ko dediretso sa finish line na yung motor. Yung maa-under pa eh. Yan ang naging performance ni Tasha, mga kamanibela. And after matali ang lahat ng mga penalty, nakakuha si Miss Tasha Revave ng official time na 10 minutes and 55 seconds. We are here! We are moving on sa ating first place awardee. And again, ang first place po natin magkakamit ng 200,000 pesos na brand new motorcycle from Triumph Philippines. The first place awardee goes to... Drum Congratulations to Miss Tasha Revave! Hindi pa inaasahan eh. So, binigay ko lang yung best ko at saka lahat ng natutunan ko sa pagpa-practice. In-adapt ko lang during the race. So, thanks God naman, nakuha ko naman yung best time sa lahat ng lady rider na sumali. At yun na nga, walang duda si Miss Tasha ang ating champion sa ating Manibela Challenge Women's category. With a cash prize of 200,000 pesos at brand new Triumph Scrambler 400X. What made her stand out? Ang kanyang consistent performance, ang tapang na pagharap sa mga obstacles, speed, at ang kanyang skills na naipamalas, making her certified girl boss of the road. No cap, this girl is on fire! Bukod kay Tasha, ibang girl power energy din ang ipinakita nila Shanna Tamayo na nagkamit ng second place award with 150,000 pesos. At si Drelas Sai Maximo na nakakuha naman ng third place award na nag-uwi naman ng 100,000 pesos. Quite satisfied din naman as being the youngest rider and it's my first time. I'm quite satisfied pero I think I'm capable of doing more. Actually po, hindi ko po talaga inaasahan to since hindi naman po talaga ito yung inaasahan ko. Ang expect ko lang po is wala. Kasi gusto ko lang po talaga mag-enjoy and maka-experience ng mga bagong challenges. But I am so thankful kasi nakakuha ko ng third place. Grabe, what an epic ride! From the Gen Z riders na pinatunayan na walang imposible, to the lady rider like Miss Jelly and Maria Chua who push her limits para makatulong sa iba. At sa pambihirang speed, skills, at lakas ng loob na ipinamalas sa atin ni Miss Tasha Revave, lahat sila ay nagpakita ng tibay,
at puso sa bawat obstacles na hinirap nila dito sa Manibela Challenge, each with their own story of grace and braveness. Nakita natin kung gaano kalalim ang pwedeng maging impact ng determinasyon at passion lalo na sa mga kababaihang walang inuurungan. Sana ay na-inspire kayo to face your own challenges head-on. Gaya nga na sabi ni Kuya Daniel Razon, if we play like a champion, we should think and train like a champion. Nagustuhan nyo ba ang episode na ito? Comment your idol lady riders below. Don't forget to like, share and subscribe para sa mas marami pang inspiring videos gaya nito. Kaya hanggang sa susunod, keep the passion alive at laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.